kumusta po kayo? Mga minamahal naming taga-subaybay ng Pusong Sugatan Stories. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Clara at narito na naman tayo upang samahan ang isa nating kapwa sa isang paglalakbay na puno ng kirot, pagsubok at pagbangon ng puso. May mga sugat na mas malalim pa sa balat, sugat na tumatagos sa kaluluwa ng isang tao. At minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang pag-aakalang ang dangal ay may presyo na kaya itong ipagpalit para sa pag-asa. Ngayong araw, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng isang babaeng sumayaw sa apoy ng sakripisyo para lamang matuklasan na ang tunay na halaga ay hindi nabibili, kundi ipinaglalaban. Kulang pa. Wala na bang iba? Miss Dela Peña? Malamig na boses ng nurse, naramdaman ni Maya Dela Peña, 25 taong gulang, na bumagsak ang puso niya. Mahigpit niyang hawak ang gusot na resulta ng pagsusuri. Si Lia, kapatid niya, ay nakahiga sa higaan ng ospital, maputla ang mukha na parang papel. May test pa po na kailangan, Miss Dela Peña, sabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa na lubos na kinamumuhian ni Maya. Urgent. Kailangan na po ang pambayad. Urgent. Parang sundang ang salitang yon na tumusok sa dibdib ni Maya. Naghahanap na siya sa lahat ng dako. Ang kanyang mga kamay ay makapal na sa pagtatrabaho bilang assistant cook sa isang seafood restaurant. Ngunit ang kanyang sweldo ay manipis na parang bulan ng alon. Ibinenta na rin niya ang lumang pulseras ng kanyang ina. Wala na siyang natira. Pero, nauutal si Maya. Sa sandaling iyon, isang malalim at mainit na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay bumalot sa amoy ng disinfectant. Huwag kang mag-alala, Maya. Gideon Vergara, ang may-ari ng freight forwarding company, ang kanyang regular na customer sa restaurant. Nakatayo siya doon, matangkad at magalang. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang bumabasa sa bawat takot niya. Ilang beses ko nang sinabi, di ba? Sabi ni Gideon. Mahina ang boses, ngunit puno ng awtoridad. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Heto ang kailangan mo. Tiningnan ni Maya ang sobre. Pagkatapos ay si Gideon. Naiintindihan niya. Matagal na niyang naiintindihan. Ito ay isang kasunduan. Isang pakikipagkasundo na alam nilang dalawa ang halaga. Ang halaga ng dangal, ang halaga ng kapayapaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sobre. Mabigat ito. Mabigat na parang pasanin ng kasalanan na malapit ng dumagan sa kanyang balikat. Nanginginig si Lia sa higaan ng ospital. Pikit ang mga mata. Ang imahe na yon ay bumibigti sa puso ni Maya. Maya, ngayong kailangan mo, tumawag ka lang sa akin. Marahang hinaplos ni Gideon ang pisngi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit nagkunwaring malumanay. Miss Dela Peña, Attorney Vergara po. Biglang tumawag ang nurse. Nagulat si Maya. Nahulog ang sobre mula sa kanyang kamay at bumagsak sa malamig na sahig ng ospital. Tumingala siya. Isang hindi pamilyar na lalaki ang nakatayo sa pintuan ng silid. Nakatingin siya sa sobre sa sahig, pagkatapos ay kay Maya, at pagkatapos ay kay Gideon na nakatayo sa likuran niya. Pamilyar siya, ngunit hindi pa naaalala ni Maya. Tanging ang Vergara na iyon. Ang amoy ng ospital ay hindi na kasing bigat ng amoy ng konsensya ni Maya. Nakahinga ng maluwag si Lia. Salamat sa perang ibinigay ni Gideon. Ngunit ang bawat sentimo ay may kalakip na kirot, isang paalala ng kanyang ipinagpalit. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lia pagkatapos ng dialysis, hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Ang init ng balat ng kapatid ang tanging totoo sa lahat ng nangyayari. Nagsimula ang buhay ni Maya sa anino ni Gideon. Ang bawat tawag, bawat mensahe ay hindi pag-ibig kundi isang transaksyon.
Kumakain sila sa mga mamahaling kainan, mga lugar na hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan niya, habang nakaupo sa tabi ng isang lalaking nagkukunwari sa publiko. Si Maya naman, nagkukunwari na walang bahagi sa kanyang pagiging lihim. Paulit-ulit sa kanyang isip, para kay Leah. Ginawa niya ito para sa kapatid niya. Ang dangal niya, ipinagpalit niya. Ang hiya ay parang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Gideon, nakikita niya ang sarili niya sa salamin. Isang babaeng gumagawa ng isang bagay na taliwas sa kanyang kalooban. Ang mga pangako ni Gideon, "Tutulungan kitang makabangon, Maya," o "Malapit na akong makalaya," ay parang gintong kadena na lalong humihigpit sa leeg niya. Maganda sa paningin, ngunit nakakasakal. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng dialysis unit, nakita niyang papalapit si Attorney Rafi Vergara. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagkita sila, ngunit ito ang una nilang formal na pagpapakilala. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit may kakaibang aura. Isang aura ng pagiging matuwid at tapat. Nagtanong siya tungkol sa mga pasyente, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal. "Miss Dela Peña, kayo po ang kapatid ni Leah?" Tanong ni Rafi. Ang boses nito ay kalmado at may paggalang. "Ako po si Rafi Vergara, from Legal Aid. Baka po matulungan namin kayo sa mga papeles para sa assistance." Iba ito kay Gideon. Walang halong pagtatago, walang kondisyon. Nagbigay si Rafi ng mga form, nagpaliwanag ng mga proseso, at kinausap si Leah na parang matagal na silang magkakilala. Hindi binigyan ni Rafi si Maya ng panginginig ng takot, kundi isang panginginig ng pagtataka. Ang kanyang mga mata ay walang paghuhusga. Tiningnan niya si Maya na parang nakakita siya ng isang babaeng pilit na lumalaban sa kanyang mga laban. Kinabukasan ng gabi, pagkatapos ng isa sa mga date nila ni Gideon, umupo si Maya sa dilim ng kanilang maliit na silid. Binibilang niya ang gusot na pera. Ang bawat piraso ay may bahid ng pagsisisi. Pagkatapos, marahan niyang hinaplos ang litrato ni Leah, nakangiti, walang ideya sa sakripisyong ginagawa ng kanyang ate. Lumipas ang ilang araw, at madalas silang nagkikita ni Rafi sa ospital. Palagi itong nakangiti, palaging nagbibigay ng pag-asa. Hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam ni Maya kapag kasama niya si Rafi. Mayroong kakaibang ginhawa sa presensya nito. "O sige po, Miss Dela Peña. Mauna na po ako," sabi ni Rafi isang hapon, pagkatapos magbigay ng updates tungkol sa programa. Ngumiti siya. Habang tumatalikod si Rafi, bigla siyang huminto. May nakita siya, isang maliit na litrato na bahagyang nakasilip mula sa bukas na wallet ni Maya. Isang larawan ni Maya kasama si Leah, at sa likuran nila, isang blurred na figura ng isang lalaki. Pamilyar ang forma nito kahit malabo. Napaatras ng kaunti si Rafi, ang mga mata ay nakapako sa larawan. Hindi niya ito napansin dati. Parang may pumitik sa isip niya. Sino ang lalaking iyon? At bakit pamilyar sa kanya ang kanyang tindig? Ang larawan. Ang malabong figura ng lalaki. Hindi iyon maalis sa isip ni Rafi. Sino siya? Bakit naroon siya sa wallet ni Maya? Para kay Rafi, nasanay sa pagbabasa ng mga pahiwatig. Ang maliit na detalye ay parang isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay sa iba. Kinabukasan, habang nasa opisina, inisip niya ang pangalan ni Gideon. Ang pangalang binanggit ng nurse. Hindi pa siya sigurado, ngunit nagsimula siyang magtanong. Hindi direkta, kundi sa mga kasamahan niya na may koneksyon sa iba't ibang sektor. Samantala, sa isang malayong bahagi ng Maynila, sa Quezon City, si Danica Vergara ay abala sa kanyang mga social engagements. Sa telebisyon, makikita ang kanyang perpektong nangiti habang namumuno sa isang charity event. Ang pagbibigay ay nasa puso, sabi niya sa kamera. Ang kanyang tinig
ay malumanay at may kumpiyansa. Maraming humahanga sa kanya, isang huwarang asawa ng isang matagumpay na negosyante at isang aktibong miyembro ng lipunan. Walang bakas ng anumang kapintasan sa kanyang buhay. Bumalik si Maya sa kanyang anino. Mas naging madalas ang mga tawag ni Gideon, ngunit mas madalang ang kanyang presensya. Parang pinaglalaruan siya nito. Konting tiis pa, Maya. O malapit na akong makalaya, ang madalas nitong sinasabi. Ang bawat pangako ay parang pako na lalong nagdidiin sa kanya sa sitwasyon. Ang pera ay dumarating, oo, ngunit kasama nito ang patuloy na pangungulila at ang pangingit-ngit ng konsensya. Nagsimula ng manghina si Leah at pakiramdam ni Maya, may nagkukulang. Habang nagbabasa si Rafi ng mga papeles sa ospital, ang pangalan ni Leah ay biglang umusbong sa isang lumang listahan ng mga pasyenteng nakatanggap ng sponsor para sa medikal na gastusin. May nakasulat na Gideon Vergara sa tabi ng pangalan ni Leah bilang garantor. Parang may bumagsak na kidlat sa isip ni Rafi. Gideon Vergara, ang pangalan ng kanyang bayaw. Biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat. Ang malabong larawan, ang pangalan. Nagkaroon ng lamig sa kanyang tiyan. Hindi siya agad nagdesisyon. Kailangan niya ng higit pa sa hinala. Kailangan niya ng ebidensya. Naghahanap siya ng pattern. May iba pa bang pasyente na may kaparehong sitwasyon? Ang kanyang mga tanong ay naging mas detalyado, mas maingat. Isang hapon, sinundan ni Rafi si Maya mula sa ospital. Sumakay siya ng jeep patungo sa isang masikip na bahagi ng Navotas. Hindi niya inaasahan ang susunod niyang makikita. Huminto si Maya sa isang sulok at pagkatapos ng ilang sandali, isang itim na kotse, mamahalin at may tinted na salamin, ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto. Si Maya ay sumakay, ngunit ang mas nagpakulo ng dugo ni Rafi ay nang makilala niya ang kotse. Ito ang kotse na madalas gamitin ng kanyang bayaw, si Gideon. Nakita ni Rafi na nakaupo si Gideon sa driver's seat at ngumiti ito kay Maya. Hindi makapaniwala si Rafi sa kanyang nakita. Ang kotse ng kanyang bayaw, si Maya. Bumalik siya sa kanyang kotse. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino si Maya sa buhay ni Gideon? At bakit ganito na lang ang pagdududa niya sa kabaitan ng kanyang bayaw, na kilala sa pagiging negosyante at philanthropist? Ang larawan ni Danica na nakangiti sa telebisyon ay biglang lumabos sa kanyang isip. Hindi nagtagal. Ang galit ni Danica ay parang bagyo na sumalanta. Nakalabas na ang mga balita, hindi sa mga tabloid, kundi sa mga pribadong bilog. Ang kanyang pride ay nasaktan. Ang kanyang imahe bilang perpektong asawa ng isang prominenteng negosyante ay nagkaroon ng batik. Hindi niya hinarap si Gideon. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang hinanakit sa kung sino ang mas madaling ibagsak. Si Maya, isang araw, habang si Maya ay naghahanda ng mga putahe sa karinderya ng may-ari niya, bigla siyang tinawag ng kanyang amo. Maya, pasensya na. Nak, sabi nito, ang boses ay malungkot. May nagtanong-tanong dito. Mga malalakas na tao, kailangan kitang i-let go. Ang sahod, ang tanging pinanggagalingan niya, nawala. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Hindi pa man din nakaka-recover si Leah. Sa ospital, ang aplikasyon ni Leah para sa medical assistance ay biglang na-delay. May problema daw po sa papers sa bana, sabi ng clerk, na hindi makatingin sa kanya. Alam ni Maya na ginagamitan siya ng kapangyarihan. Ang mas masakit ay ang mga bulong-bulungan. Ang tsismis ay mabilis na kumalat sa kanilang barangay sa Navotas. Ay, ang babae ng Vergara, rinig niya mula sa mga kapitbahay. Kaya pala biglang umasenso ang kapatid niya. Ang mga tingin ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanya. Ang hiya ay bumalot sa kanya. Mas mabigat pa sa anumang pasanin. Hindi siya makatingin sa mga tao. Umuwi siya na nakayuko. Iniiwasan ng bawat mata na nakatingin sa kanya.
Sa dingding malapit sa kanilang pintuan, may nakasulat na graffiti. Hindi niya mabasa ng malinaw, ngunit ang salitang makasalanan ay malinaw. Mahina niyang hinawakan ng pader. Pakiramdam niya ay may tumusok sa kanyang puso. Nasaan si Gideon? Bakit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag? Kailangan niya ito. Kailangan ni Leah. Isang gabi, biglang nanghina si Leah. Nagulantang si Maya nang makita ang kapatid na nangingisay sa higaan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Leah! Leah! Sigaw ni Maya habang yakap ang nanginginig na katawan ng kapatid. Tumakbo siya palabas ng bahay, umuulan ng malakas. Ang kalangitan ay parang umiiyak din. Hawak niya ang kanyang lumang telepono, pilit na dinidiyal ang numero ni Gideon. Isang tono, 2 tono, wala. Walang sumasagot. Gideon, kailangan kita. Tulungan mo kami. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malakas na tunog ng ulan at ang patay na tunog ng kanyang telepono. Nawalan ito ng signal. O baka naman, sadyang ayaw na nitong kumonekta. Walang Gideon. Ang cellphone na niya ay patay. Paulit-ulit siyang tumawag. Paulit-ulit na walang sumagot. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, habang ang kapatid niya ay nanghihina, doon niya naramdaman ang pait ng katotohanan. Hindi lang siya binili, pinaglalaruan siya. Ang pagmamahal ni Gideon ay hindi pagmamahal, kundi isang lubid na pinilas, isang tanikala na nakasakal sa kanyang leeg. Ang pangako niya ay isang halik ng Hudyo. Ang gabi na yon ay ang pinakamahaba sa buhay ni Maya. Yakap-yakap niya si Leah, nagdarasal, umiiyak. Ngunit sa bawat patak ng luha, may apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Galit. Galit sa sarili. Galit kay Gideon. At higit sa lahat, galit sa kawalan ng katarungan. Hindi karapat-dapat si Leah sa lahat ng ito. Wala siyang kasalanan. Sa umaga, pagkatapos niyang masiguro na medyo stable si Leah sa ospital, sa tulong ng nurse na naging kaibigan niya, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Maya. Isang desisyon na kailanman ay hindi niya naisip na kaya niyang gawin. Hindi siya mananatili sa dilim. Hindi siya magtatago. Kung may isang taong maaaring tumulong sa kanya, iyon ay si Attorney Raffy Vergara. Ang tanging taong tumingin sa kanya nang walang paghuhusga. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Direkta siyang nagtungo sa opisina ng legal aid kung saan nagtatrabaho si Raffy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay determinado. Nang makita siya ni Raffy, bakas ang pagtataka sa mukha nito. Miss Dela Peña, ayos lang po ba kayo? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Maya. Walang palamuti, walang pagtatago. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Sinabi niya ang lahat, ang pangangailangan niya para kay Leah, ang alok ni Gideon, ang bawat date, ang bawat pera, ang hiya, ang pagtatago, ang mga pangako, at ang pagtalikod ni Gideon nang kailangan niya ito. Nagkamali po ako, Attorney Raffy, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang boses niya ay matatag. Alam ko po yan, pero si Leah po, hindi po siya dapat madamay. Hindi po siya deserving sa lahat ng ito. Tumahimik si Raffy. Walang sabi-sabi. Nakinig siya. Nakita niya ang bawat emosyon na bumubuhos mula kay Maya. Ang sakit, ang pagsisisi, ang galit, at ang matinding pagmamahal para sa kanyang kapatid. Naunawaan niya ang utang na loob na pilit na pumulupot kay Maya. Ang sitwasyong nagtulak sa isang tao na gawin ang ayaw niya. Nang matapos si Maya magsalita, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi siya hinusgahan ni Raffy. Hindi niya kinutya. Tiningnan lang niya si Maya diretso sa kanyang mga mata at isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Handa ka bang ipaglaban ang dangal mo, Miss Dela Peña? Opo, Attorney Raffy. Handa po ako. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Maya. Sa wakas,
Isang pagkakataon upang putulin ang tanikalang matagal nang nakagapos sa kanya. Hindi siya makapaniwala na mayroon pang ganoong pagpipilian. Ang tinig ni Rafi ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala. Una niyang ginawa ay ang pagharap kay Gideon. Hindi ito madali. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang papunta siya sa opisina ni Gideon. Ang dating takot ay naroon pa rin, ngunit kasama na nito ang isang bagong apoy, ang apoy ng pagdedesisyon. Gideon, simula ni Maya, matatag ang boses, hawak ang isang sobre. Ibabalik ko po ito. Tapos na po tayo. Nanlaki ang mga mata ni Gideon. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Mula sa pagkagulat ay naging galit. Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba, Maya? Ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng awtoridad na kinasanayan nitong gamitin. Hindi mo ako kayang iwanan. Hindi mo kaya. Nagawa ko na po. Sagot ni Maya. Diretso ang tingin sa mga mata nito. Iniabot niya ang sobre na naglalaman ng perang naipon niya mula sa kanyang dating trabaho at ang natitira pa mula sa mga huling bigay ni Gideon. Wala na po akong utang sa inyo. Galit na galit si Gideon. Sinipa nito ang upuan at tumilapon ang mga papeles sa lamesa. Magbabayad ka, Maya. Hindi mo alam kung anong sinimulan mo. Ngunit si Maya ay hindi na natakot. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kalayaan. Umalis siya. Iniwan si Gideon na nagngingit-ngit sa galit. Sa tulong ni Rafi, ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang pagbangon. Inilapit siya ni Rafi sa isang kaibigan nitong may-ari ng isang legitimate na seafood packing plant. Nagsimula siyang magtrabaho doon, nagbabalat ng hipon, nag-aayos ng mga isda. Mabigat ang trabaho, ngunit malinis ang pera. Bawat singil ng kanyang kamay ay pagpupunyagi. Si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na karinderya, malapit sa kanilang bahay, ay naging isa ring sandigan. Isang matanda, ngunit may matalas na obserbasyon. Iha, walang masama sa mahirap na trabaho, basta't malinis ang konsensya mo, sabi nito, habang nagbibigay ng dagdag na isda sa baon ni Maya. Ang mga salita ni Aling Nena ay parang balm sa kanyang puso, na natatakpan ng mga tsismis ng iba. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, binibilang ni Maya ang kanyang unang sahod. Hindi ito marami, malayo sa mga halagang ibinibigay ni Gideon. Ngunit ang bawat barya ay may kakaibang kinang. Ito ay pinaghirapan niya. Ito ay malinis. Nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Isang nangiti ng pagmamalaki. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Aling Nena sa pagsasara ng karinderya, pumasok ang isang lalaki. Hindi niya ito kilala. May balabal at takip sa mukha. Walang imik itong lumapit sa mesa, nag-iwan ng isang maliit na papel at mabilis na umalis. Kinuha ni Maya ang papel. Ang mga salita ay nakasulat sa isang malaking, bastos na font. Isang babala. Magbabayad ka, Maya. Hindi ako tapos sa'yo. Ang banta ni Gideon ay hindi lamang salita. Ito ay naging simula ng isang maruming kampanya. Ang mga bulong-bulungan sa Navotas ay naging mas malakas, mas direkta. May mga lumabas na flyers sa palengke at sa mga kanto, may mga larawan ni Maya na bahagyang malabo, at mga salitang nagpapahiwatig na siya ay isang kabit at gold digger. Ang kanyang pangalan ay dinala sa putik. Hindi na nagtago si Maya, hindi na siya yumuko. Masakit pa rin ang bawat paninira, ngunit ang takot ay napalitan ng galit. Isang malinis na galit na nagpatibay sa kanyang kalooban. Patuloy siyang nagtrabaho sa seafood packing plant, masipag at walang reklamo. Naging mas magaan ang kanyang loob kapag nakikita niya ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na. Sa halip na husgahan siya, ay nagbibigay ng simpatya at suporta. Hayaan mo na sila, Maya, sabi ni Mang Tonyo, isang matandang manggagawa. Ang mahalaga,
Alam mo ang totoo sa sarili mo. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang tubig na nagpapalamig sa apoy ng pagkadismaya. Sa tuwing mayroong magsusubok na tingnan siya ng may paghamak, ngingitian niya lang ito at ipagpapatuloy ang kanyang gawain. Ang kanyang dangal ay hindi na ibebenta. Ipaglalaban niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhay at pagiging matuwid. Samantala, si Rafi ay gumalaw ng tahimik. Hindi siya kumilos ng basta-basta. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ipagtanggol si Maya, kundi ilantad ang tunay na ugat ng problema. Ang smear campaign ni Gideon ay nagpatibay lamang sa kanyang hinala. May mas malalim pa rito. Nagsimula si Rafi sa kanyang investigasyon, ang mga charity organizations na sinusuportahan ni Gideon, ang kanyang mga business dealings, ang kanyang mga financial records. Naging maingat siya, gumagamit ng mga koneksyon sa gobyerno at sa iba't ibang ahensya, hindi para gumawa ng iskandalo, kundi para makita ang katotohanan. Ang nakakagulat, hindi lahat ng transactions ni Gideon ay malinis. May mga discrepancies sa mga pondo ng charity, mga maliliit na halaga sa simula, na unti-unting lumalaki. Mayroon ding mga unexplained expenses na may kinalaman sa mga client meetings na kadalasang ginagawa sa gabi at sa mga pribadong lugar. Isang gabi, habang gabi na sa opisina, nakaupo si Rafi sa harap ng kanyang computer. Natuklasan niya ang isang secret bank account ni Gideon. Hindi ito nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya, kundi isang pribadong account. Sa loob ng account na yon, may sunod-sunod na transfers mula sa charity funds patungo sa kanyang personal na gastos. At mayroon ding malalaking halaga na ipinambayad sa mga consulting fees at client entertainment na may kinalaman sa mga pribadong meetups at mga babae. Maya. At posibleng marami pang iba. Hindi kumilos si Rafi ng direkta, kundi sa isang masining na paraan. Ang impormasyon tungkol sa secret bank account ni Gideon at ang mga anomalous transactions ay maingat niyang ibinulong sa mga tamang tainga. Hindi sa mga pangunahing media outlet, kundi sa mga negosyanteng kalaban ni Gideon, sa mga insiders sa industriya, at sa ilang pinagkakatiwalaang miyembro ng komunidad. Ang mga binhi ng pagdududa ay dahan-dahang itinanim, parang isang bahay kubo na unti-unting giniba ng anay. Ang reputasyon ni Gideon ay nagsimulang gumuho. Isang malaking kontrata para sa isang international shipping project ang biglang nakansela. Sumunod pa ang iba. Ang dating mga kasosyo ay nagsimula na ng umiwas. Ang mga bulungan ay hindi na tungkol kay Maya, kundi kay Gideon, sa kanyang mga shady dealings, sa kanyang paggamit ng mga charity funds para sa personal na kapakinabangan. Ang taong dating kinikilala ay unti-unting nagiging tampulan ng pagdududa. Sa isang executive meeting, sumigaw si Gideon sa kanyang mga staff. Hindi maintindihan kung bakit nawawala ang mga kontrata. Sino ang naglalabas ng impormasyon? Ang kanyang galit ay nagdulot lamang ng takot at lalong pag-iwas. Samantala, sa kanilang malaking bahay, narinig ni Danica ang mga bulong-bulungan. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Galit siya. Sino ang nagkakalat ng mga chismis laban sa kanyang asawa? Sa umpisa, inakala niyang ito ay paninira lamang ng mga inggitero. Ngunit nang magsimulang mag-atrasan ang mga sponsor sa kanyang mga charity projects at ang mga kaibigan ay nagsimula nang umiwas sa kanya, nagsimula siyang magduda. Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding pagtatalo nila ni Gideon tungkol sa nawawalang kontrata, naupo si Danica sa kanyang study. Hinarap niya ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-imbestiga, hindi para kay Gideon, kundi para sa sarili niya. Binuksan niya ang joint bank accounts nila, sinuri ang mga transaction history. Nakita niya ang mga unusual withdrawals, ang mga transfers sa mga kakaibang account, mga halagang hindi niya matandaan na pinag-usapan nila. At doon niya nakita ang ilang deposits mula sa charity foundation na kanyang sinusuportahan, direktang inililipat
sa isang personal na account at pagkatapos ay inilalabas para sa mga gastos na may kinalaman sa consulting fees at client entertainment. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ni Danica. Ang litrato nilang dalawa ni Gideon sa kanilang wedding day na nakapatong sa kanyang mesa ay biglang naging hungkag, peke. Ang ngiti ni Gideon ay hindi na matamis kundi mapanlinlang. Wala kang kwenta, wala kang silbi, pati ba naman ikaw babaliktad sa akin? Narinig ni Danica ang galit na tinig ni Gideon mula sa kabilang linya. Nasa bar ito, halatang lasing. Nakapikit si Danica, nanginginig ang mga kamay. Binanggit ni Gideon ang pangalan ni Maya. Sinisisi ito sa kanyang pagbagsak. Sinisisi niya ang lahat. Wala siyang nakita, kundi ang sarili niya. Habang nakikinig si Danica, ang imahe ng lalaking pinakasalan niya, ang lalaking kanyang pinaniwalaan, ay tuluyang nadurog sa kanyang isip. Hindi na kayang panindigan ni Gideon ang kanyang mga kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang mga dating kasosyo ay tumalikod, ang mga kontrata ay nawala, at ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa sa industriya. Wala nang nagtitiwala sa kanya, ang kanyang network ng negosyo ay gumuho, at siya ay naging isang taong pinandidirihan, isang ulap na iniiwasan ng lahat. Ang kanyang telepono ay hindi na tumutunog, ang kanyang opisina ay bakante, at ang dating kapangyarihan ay naging abo. Sa kabilang banda, si Danica ay nagpasya ng harapin si Gideon. Wala na ang dating pag-aalinlangan. Nasa loob niya ang galit, ang sakit ng pagtataksil, ngunit kasama na rin ang bagong tapang. Hinintay niya si Gideon sa kanilang bahay. At nang dumating ito, hindi na niya ito sinigawan. Kalmado, ngunit may lamig ang kanyang tinig. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ang lahat ng ito, Gideon, sabi ni Danica. Hawak ang mga ebidensya, ang mga bank statements, ang mga resibo ng mga client meetings na alam niyang hindi kailanman naganap sa opisina. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan ng pamilya natin. Sinira mo. Nagulat si Gideon. Nagalit. Anong sinasabi mo? Sino ang nagsabi sa iyo ng kalokohang yan? Yan na naman ba ang babaeng yon, si Maya? Hindi si Maya, sagot ni Danica. Matatag ang boses, kahit may luha sa kanyang mga mata. Ikaw, Gideon. Ikaw ang nanloko. Ikaw ang nagtago. Ikaw ang nagnakaw. Ginagamit mo ang pangalan ng charity para sa sarili mong kapakinabangan. Tiningnan ni Danica si Gideon. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ang lalaking minahal ko ay isa lang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, parang may pader na gumuho sa pagitan nila. Ang kanyang asawa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang buong mundo. Lahat ay durog. Ang sakit ay napakalalim, ngunit kasabay nito, isang kakaibang paglaya ang kanyang naramdaman. Naramdaman niyang ang bigat ng pagiging bulag ay unti-unting nawala. Si Gideon, hindi si Maya. Si Gideon ang tunay na traidor. Hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya. Samantala, sa nabotas, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kapayapaan. Tahimik ang balita tungkol kay Gideon. Marahil ay dahil nasa likod na ito ng mga kurtina ng pagkalimot. Ang kanyang trabaho sa seafood packing plant ay naging pamilyar at ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Mayroong katarungan kahit hindi ito ipinaglaban sa korte. Ang karma ay gumana sa sarili nitong paraan. Maya, matapos ang isang araw sa trabaho, ay naglalakad pa uwi nang makita niya ang isang sulat na nakaipit sa gate ng kanilang bahay. Hindi ito ordinaryong sulat. Elegante ang sobre at ang sulat kamay ay pino. Mula kay Danica Vergara. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang sobre. Hindi ito naglalaman ng mga salita ng paghingi ng tawad. Walang diretsong paghingi ng paumanhin. Sa halip,
Ang nakasulat ay, Miss Dela Peña, sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at si Leah. Napagtanto ko ang maraming bagay kamakailan. May mga pagkakamaling nagawa ako at hindi ito maaaring maibabalik ng salita. Ngunit sa pag-asang matutulungan ko ang mga taong tulad ni Leah, may inilakip ako rito. Sana ay magamit ito para sa mas magandang layunin. Kasama ng sulat ang isang tseke. Hindi ito para sa kanya. Hindi ito bayad pinsala. Ito ay isang malaking halaga nakasulat sa pangalan ng Kidney Patients Support Program at sa memo, nakasulat ang anonymous donation. Lumipas ang ilang buwan. Ang tseke ni Danica, ang anonymous donation, ay malaking tulong sa Kidney Patients Support Program at si Leah ay isa sa mga nakinabang. Mas naging regular ang kanyang dialysis at unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Ang kanyang ngiti ay mas malawak na, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Wala na ang pagkabigla ng pangangailangan. Sa wakas, maluwag nang huminga si Maya. Si Maya naman ay ganap nang niyakap ang kanyang bagong buhay. Ang amoy ng sariwang isda at asin sa seafood packing plant ay naging pamilyar na sa kanya. Hindi na amoy ng desperasyon. Bawat hipon na binalatan niya, bawat isdang inayos ay isang patunay ng kanyang pinaghirapan. Ang sahod ay hindi kalakihan, ngunit sapat, at may kasama itong kapayapaan na walang anumang halaga. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nahihiya. Ang kanyang mga mata ay matapang na kung tumingin, at ang kanyang tindig ay tuwid. Ang tsismis ay dahan-dahang nawala, o kung mayroon man, hindi na niya ito pinapansin. Si Rafi ay patuloy na naging anino ng suporta. Madalas pa rin itong bumisita sa ospital upang mag-follow up kay Leah. At sa bawat pagkikita nila ni Maya, mas lalong lumalim ang kanilang pag-uusap. Hindi siya nagmamadali, hindi siya mapilit. Kinikilala niya ang mga sugat ni Maya at iginagalang niya ang proseso ng paghilom nito. Pinag-uusapan nila ang mga bagong regulasyon sa legal aid, ang mga plano ni Leah para sa pag-aaral, at minsan, ang mga pangarap ni Maya na matagal nang nakalimutan. Isang hapon, dumalaw si Leah sa packing plant dala ang isang topper ng adobo na niluto niya. "Ate, kain na po tayo," sigaw ni Leah. Ang boses ay puno ng sigla. Umupo sila sa isang sulok ng pabrika, sa gitna ng ingay ng mga makina, at sabay na kumain. Ang simpleng sandali na yon, ang lasa ng lutong bahay ni Leah, ang tawanan nila, ang init ng araw sa kanilang mga balat, ay parang ginto para kay Maya. Ito ang tunay na kayamanan. Nagsimulang maramdaman ni Maya ang kakaibang init sa tuwing kasama niya si Rafi. Hindi ito ang nagbabagang init ng takot, kundi ang mainit na ginhawa ng pagtitiwala. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang walang paghuhusgang suporta. Unti-unting nagbubukas ng isang bahagi ng puso ni Maya na akala niya ay matagal nang patay. Ito ba ay pag-ibig? Isang linggo, pagkatapos ng isang check-up ni Leah, hinatid sila ni Rafi pauwi. Maaliwalas ang kalangitan at presko ang hangin sa nabutas. Bumaba si Leah mula sa sasakyan, tumatakbo patungo sa kanilang bahay. Nang bumaba si Maya, hinawakan ni Rafi ang kanyang kamay. Hindi niya ito inalis. Naramdaman niya ang lambot at init ng palad nito. Diretso siyang tiningnan ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Walang halong pilit, walang halong pagmamadali. "Maya," sabi ni Rafi, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may pagtitiyak. "May gusto sana akong sabihin sa'yo." "Maya, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Nang marinig ni Maya ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Hinawakan pa rin ni Rafi ang kanyang kamay. Ang init nito ay kumalat sa buong katawan niya. Nakatingin siya sa mga mata ni Rafi. Walang pagdududa, walang paghuhusga, tanging sinseridad. "Matagal na kitang pinagmamasdan," patuloy ni Rafi.
Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang tapang mo, ang pagmamahal mo kay Leah, ang lahat ng pinagdaanan mo. Hindi ka basta-basta. I admire you, Maya. And gusto kitang mahalin kung papayagan mo. Hindi ito tulad ng mga salita ni Gideon. Walang halong manipulasyon, walang pilit. Ito ay isang alok ng isang malinis na puso. Ngunit sa puso ni Maya, may bahagi pa rin na may sugat. Ang takot na masaktan muli, ang takot na muling ipagkanulo. Ang hiya ay nagtangkang bumalik. Ngunit ngayon, mas malakas na ang kanyang loob. Huminga ng malalim si Maya. At yung ni Rafi lang. Pagtatama nito, may ngiti sa mga labi. Rafi, ulit ni Maya. At ang pangalang iyon ay parang musika sa kanyang bibig. Marami po akong pinagdaanan. Natatakot po ako. Hindi kita pipilitin, Maya, sabi ni Rafi. Pinisil ng bahagya ang kanyang kamay. Handa akong maghintay. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka, na makita kang maging totoo sa sarili mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Maya ang paglaya. Hindi niya kailangang magkunwari. Hindi niya kailangang magtago. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang lalaking nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Isang babaeng nagkamali. Oo, ngunit isang babaeng lumaban para sa kanyang dangal. Kung gusto mo po akong samahan sa susunod na check-up ni Leah, tanong ni Maya. Ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi. Gumanti si Rafi ng nangiti, isang nangiti na nagbigay ng liwanag sa kanyang mga mata. Mas gugustuhin ko pa kaysa sa ano pa man, Maya. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa mga bulaklak o sa marangyang hapunan. Nagsimula ito sa mga araw sa ospital kasama si Leah. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-uusap tungkol sa trabaho, sa mga pangarap, sa pagdarasal, para sa paggaling ni Leah. Ito ay pag-ibig na binuo sa pagtitiwala, paggalang, at pag-unawa. Walang pagmamadali, walang kasinungalingan. Ito ay tunay. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ang isang matagumpay na check-up ni Leah, naglakad sila sa tabing dagat ng Navotas. Si Leah ay abala sa paglalaro sa buhangin, tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Sa tabi ni Maya Poegi, si Rafi ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kulay kahel at lila ay naghalo sa kalangitan. Naramdaman ni Maya ang init ng araw sa kanyang balat. At ngayon, hindi na niya ito kinatatakutan. Ito ay init ng pag-asa. Napangiti si Maya ang kanyang nangiti ay payapa, malaya. Wala na ang mga anino. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang pagiging buo. Pinisil ni Rafi ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa horizon. May bagong umaga tayong haharapin, Maya. Sama-sama. Tumango si Maya. Ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. Isang nangiti ng kalayaan, isang nangiti ng pag-ibig. Lumipas ang mga taon. Ang maalat na simoy ng hangin ng Navotas ay nagdadala pa rin ng alaala ng mga nakaraang pait. Ngunit ngayon, may kasama na itong halimuyak ng kapayapaan at pag-asa. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay, kasama ang tunog ng mga alon at tawanan ng pamilya, matagumpay na itinayo ni Maya at Rafi ang kanilang buhay. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya, sa tabi ng dagat na saksi sa kanilang mga pinagdaanan. Hindi ito marangya, ngunit puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at respeto. Si Rafi ay nanatili sa legal aid, patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan, ngunit ngayon, may inspirasyon na sa kanyang tabi. Si Maya naman ay umangat sa kanyang trabaho sa seafood packing plant, hindi na isang manggagawa lamang, kundi isang supervisor na kinagigiliwan at iginagalang ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga kamay, na dating ginalusan ng sakripisyo, ngayon ay matibay na humahawak sa kanyang pamilya
at sa kanyang mga pangarap. Si Leah, 19 na taong gulang na ngayon, ay ganap ng malakas at malusog. Ang programa sa tulong medikal na pinasimulan ni Rafi at sinuportahan din ng anonymous donation ni Danica ay nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nag-aaral siya ng kolehiyo, masigla at puno ng pag-asa, at palagi niyang pinapaalalahanan ang kanyang ate Maya tungkol sa kwento ng kanyang pagbangon. Si Danica Vergara, pagkatapos ng matinding dagok ng katotohanan, ay umatras mula sa mga socialite circles. Bihira na siyang lumabas, mas pinipili ang tahimik na buhay. May mga balita na siya ay aktibo sa iba pang charity works. Ngunit ngayon, mas pribado na at tapat sa kanyang mga layunin. Hindi na siya naghahangad ng atensyon, kundi kapayapaan. Ang sugat ng pagtataksil ay naghilom, nag-iwan ng isang aral na nagbago sa kanya. Si Gideon naman ay tuluyan nang nawala sa eksena. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Walang nakakaalam kung nasaan siya at walang naghahanap. Ang karma ay gumana. Sa huli, isang hapon, habang nagluluto si Maya ng paboritong sinigang ni Rafi, nakita niya ang mag-ama na nagtatawanan sa likod bahay, naglalaro ng bola. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang tahanan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na nagsilbing paalala ng kanyang lakas. Hindi niya kinalimutan ang kanyang mga pinagdaanan, ngunit hindi na siya nito kinokontrol. Ang tanong ay, nagpatawad na ba si Maya? O ipinatawad niya ang kanyang sarili sa mga pagkakamali, sa mga desisyong ginawa niya sa desperasyon? Ipinatawad niya si Gideon, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil sa pagkapatawad ay nagpalaya sa kanya. At sa liham ni Danica, naramdaman niya ang isang anyo ng kapatawaran din, isang pag-unawa na lumampas sa mga salita. Nakahanap ba sila ng kapayapaan? Oo, nakahanap si Maya ng tunay na kapayapaan. Sa kanyang malinis na trabaho, sa pagmamahal ni Rafi, sa paggaling ni Leah, at sa kaalaman na siya ay nanindigan para sa kanyang dangal. Si Leah ay natagpuan ng kapayapaan sa kanyang bagong buhay at sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Anong aral ang naiwan para sa mga tagapakinig? Ang kwentong ito ay isang paalala na ang dangal ay hindi nabibili at hindi rin ito maaaring ipagpalit sa anumang halaga. Gaano man kahirap ang sitwasyon, ang pagmamahal sa pamilya ay napakahalaga, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mawala ang iyong self-worth. Ang tunay na pag-ibig ay lumalago sa liwanag ng katotohanan, paggalang at pagtitiwala, hindi sa dilim ng lihim at desperasyon. At kahit gaano pa kahirap ang laban, laging may pag-asa sa pagbangon at sa paghahanap ng katarungan, hindi lamang sa batas, kundi sa puso. Ang kapatawaran at ang kakayahang magsimulang muli ay ang pinakamalakas na patunay ng ating kalayaan. Ang kapatawaran at ang kakayahang magsimulang muli ay ang pinakamalakas na patunay ng ating kalayaan. At sa ganitong kalayaan, nagtapos ang kanilang kwento. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa bawat kabanata ng buhay ni Maya, Leah at Rafi. Malalim po ang pinanggalingan ng bawat salita, bawat luhang dumaloy at bawat ngiting umusbong sa aking isipan habang isinusulat ko ang bawat pahina. May mga sandaling halos hindi ko na makaya ang sakit na nadama ni Maya, ang bigat ng kanyang mga sakripisyo at ang pait ng kanyang mga desisyon. Subalit sa gitna ng lahat ng iyon, ang pag-asa, ang pagbangon at ang kapangyarihan ng pagpapatawad ang nagtulak sa akin upang ipagpatuloy. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga kurot ng katotohanan,
sa mga mumunting butil ng karanasan na nakita at nadama ko sa paligid. Ito ay isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, gaano man kalaki ang pagkakamali, o gaano man kadilim ang landas, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. Parang isang munting apoy na patuloy na nagliliyab sa gitna ng bagyo, o isang butil ng pag-asa na tumutubo sa tigang na lupa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pagpili, paglaban para sa dangal, at sa kakayahang magpatawad. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, ano ang pinakamalaking aral na inyong napulot mula sa kwento ni Maya? Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong labis na nakasakit sa'yo para sa sarili mong kapayapaan? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at naramdaman ninyo ang bawat emosyon, hinihiling ko po na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Pindutin nyo rin po ang like button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang aming inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong hahaplos sa puso. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na paglalakbay ng puso. Pamagat ng kwento, Pusong Sugatan. Ang Dangal ni Maya. Kwento ni Aling Clara Narrator. Clara.